Yo, what's up, Motopits TV. Ngayon magkakabit tayo ng bola kasi nagtutuning tayo sa ADB natin. And yung kinabit nating bola is 13 grams straight and mahiyaw siya masyado sa makina. So nagpost ako sa group ng ADB and the best daw the setup is 15 grams combination ng 13 grams. So tatlong 15, tatlong 13, no? Bali, tatago muna natin ito tatlo. And yung center spring natin is 1,200. Tignan natin yung magiging performance. And yung 13 grams straight kasi ang top speed lang niya is 110, no? So nakukulangan tayo sa ganung top speed. And kabit muna natin siya, guys. Ayan, bali simulan lang natin tanggalin tong torque drive natin. Itong bolt ng drive face saka na itong bell natin, no? Para dito sa drive face bolt gamit lang tayo ng 22mm na close socket. And dito naman sa bell natin is 19mm, no? Try nyo lang ng paa nyo yung gulong. Ayan, tanggal na yan. And ditong sa drive face natin medyo matigas nga pala din yung bolt, kaya kailangan natin lang isang. So kung nga pala yan, no? Hindi niya matanggal. So may tayong pukpukin, pero yung risky kasi yung pagpukpuk. And baka madali pa yung sigunyan natin. Bali try natin imano-mano pag hindi siya mubra dito sa impact range, no? Bali ito nga pala yung 13 grams natin, no? Na bola na straight. Bali tatanggalin natin yung tatlo. And papalit natin is 15 grams naman para combination yung bola natin, no? Ayan guys, kahit basahin nyo is TTGR 15 grams. And itong 13 grams is NS2 yan. Kasi itong mga bola na to is subok na sa arangkada. Hindi maiwanan yung ADB natin sa ahon. Hindi yan maiwanan sa ahon, sa arangkada, and sa sibakan. Sobrang solid ng setup na to, guys. Siyempre habol din natin yung torque power, eh. Orientation lang yan, alternate. Yan, baligyan yung paglalagay. Unahin nyo yung 15-13, 15-13 yan. Yan, lagay din natin tong 15 pagtapos ng 13. Make sure lang na same sila ng side, no? Ayan, kasi yung iba kasi nirarumble yan, eh. Pagka nirumble mo yan, mahirapan yung bola. Ayan na yung pagkakalagay niya. And kabit na natin tong backplate. Ayan, okay pa naman yung slide piece natin. Ito yung sunod naman natin tong torque drive natin. Papalitan natin ng center spring to. Gamit lang tayo ng 3941 na close range. Ayan, tanggalin nyo lang yung washer, bolt. Ayan, bali yung stock natin na center spring is 1000 RPM yan, no? Palag-palag naman yan, pero much better kung 1200. Saktong-sakto lang yan, hindi makakasira ng makina. And mabibigay sa atin yung saktong-saktong power na kailangan natin. Yan, medyo linisan lang natin ng konti kasi medyo alikabok na rin, eh. Kasi magkukos pa ng dragging yan pagka di natin nilinisan. Ito na yung papalit natin, guys, yung 1200 RPM na stock. Yung brand niya is Showa, no? Aftermarket yan, pero goods naman yan. Kasi pares lang naman yan, eh. Yung brand lang naman binabayaran natin, eh. Hindi na tayo kukuha ng JBT. Same performance lang din naman. And napansin ko dito sa mga aftermarket na to is nabibigay na talaga yung hatak na kailangan natin, no? Ayan, press lang natin siya mabuti. Saka natin ibalik yung tornilyo. Ayan, i-manual lang natin na pagsikip gamit yung kamay. And impakin na natin pagka masikip na. Ayan, hawakan nyo lang maigi. Ayan, impakin. Mas better kung gamit kayo na extension para hindi bumilog yung nut nyo. Grabe, may bilog. Dumikit masyado siya.
Yan, ibalik na natin yung belt guys dito sa torque drive. And para masubukan na natin yung performance niya, no. Yan. Ayan, bali goods na yan guys. Naka-setup na yan ang combination ng 15 grams to 13 grams. And yung RPM natin sa center spring is 1,200. Sa uli lang natin tong bell, pati yung nut nya. So dito ko na muna siguro tatapusin tong video since dito pa tayo makapag top speed kasi may end cap ngayon eh. Bali gagawa tayo ng susunod ng isa pang video. And doon nyo na lang panoorin. Huwag nyo na lang kalimutan muna mag-like and subscribe guys. Thank you guys.